Sir Papa Dudut. Good day po sa inyo at sa mga katulad kong avid listeners ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Jo Marie, 28 years old at nagtatrabaho bilang graphic artist sa isang commercial company sa Pasay, Metro Manila. Nadiskubre ko ang programa ninyo noong pandemic at aminado akong kinahiligan ko na ang pakikinig sa inyo maparadyo man o sa online. Paborito ko ang mga kwento ng pag-ibig na ibinabahagi ng mga kabarangay natin, lalo na yung mga torpeng letter sender na katulad ko. Sumulat ako sa inyong programa para ikwento ang karanasan ko sa pag-ibig na nangyari noon lang nakaraang taon ng 2024. Kaka 27 ko pa lamang noon at sa edad kong yon ay wala pa talaga akong nagiging girlfriend. Torpe kasi talaga ako. Mahiyain dahil may pagka-introvert. Sumubok din naman akong manligaw kaso ay bokya. Busted dahil average looking lamang ako o yung bang hindi masyadong gwapo pero hindi rin naman pinag-iwanan ng mundo. Madalas din akong tinutuksong baduy ng mga pinsan ko dahil sa estilo ng pananamit ko. Hindi kasi ako magaling pumorma saka ayoko rin namang mag-upgrade. Komportable na ako sa maala-jejemon kong style na nauso noong 2010. Dahil doon ay hindi ako magka-girlfriend. Ultimo text message ko kasi ay shortcut ko. Karamihan sa mga babaeng nakikilala ko ay ayaw na pala ng ganon. Minsan ko nang sinukuan ang panliligaw at tinanggap ko na lamang na magiging matandang binata ako. Hanggang isang beses ay may nakilala akong babae sa dating app na nagngangalang Paula. Sinabi ko sa sarili ko na huling beses ko nang susubukang maghanap ng girlfriend at tiyempo naman dahil dumating si Paula sa buhay ko. Isang linggo kami nag-usap sa Messenger bago kami nag-decide na magkita at aminado ako na nalaglag talaga ang pangako sa lupa pagkakita ko sa kanya, Papa Dudut. Bakit hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Hindi mo ba tatanungin kung nakakagalaw pa ako? Ha? Joke lang. Okay ka lang ba? Okay lang. Pero natutulala lang kasi... Kasi ang ganda mo eh. Hindi naman masyado, pero thank you. Anong hindi naman masyado? Nakita mo na ba sarili mo sa salamin? Ang ganda-ganda mo. Sigurado ka bang hindi ka artista? Hindi. Model? Hindi rin. Baka naman cosplayer ka ah. Nagko-cosplay ako pero paminsan-minsan lang. Kaya pala. Pa-autograph ako mamaya ah. Hindi naman ako sikat. Pero madali ka lang din sisikat. Sa ganda mong yan. Tsaka matanong ko lang. Mix ka ba? Anong mix? Ano, may halo, may ibang lahi. Kasi kulay green yung mga mata mo. O contact lens lang yan. Aha, cute mo. Ha? Sabi ko, ang cute mo. Ah, sorry. Curious lang talaga ako. Okay lang. Nakitan nga ako sa pagiging curious mo. Pero para sagutin yung tanong mo, hindi contact lens tong mata ko. Totoo yan? Oo. British kasi ang dad ko. Tapos, Filipina ang mom ko. OFW siya nun sa London nung nagkakilala sila. Pero dito na ako pinanganak at lumaki sa Pilipinas. Hindi rin naman sila nagsama. Hindi rin kasal. Saka meron na akong stepdad ngayon na Pinoy din at mga kapatid sa mommy ko. Kaya pala. Pero di mo ba hinanap yung dad mo? Para ano pa? Hindi rin naman siya nagsustento sa akin simula pinagbuntis ako ni mommy. Kahit siguro ako, hindi ko nahahanapin yung tatay ko kung ganyan. Kaya nga, buti na lang strong independent woman ang nanay ko kaya nakaya niya akong itaguyod. Umuwi siya rito sa Pilipinas para dito manganak. Tapos, nung baby pa lang ako pinaalaga niya na ako kina lola na nanay niya habang siya ay bumalik sa London para mag-OFW ulit. Doon na sila nagkakilala ng stepdad ko at nagpakasal. Tapos, dito na sila nagsettle sa Pilipinas para bumuo ng sariling pamilya. Nag-business na lang din sila.
Okay naman kayo ng stepdad at mga kapatid mo? Oh, mabait stepdad ko saka mga kapatid ko eh. Sobrang close namin. Buti naman kung ganon. Eh ikaw ba? Kumusta kayo ng parents at mga kapatid mo? Okay naman kami, sakto lang. Hindi ako masyadong close sa kanila. Introvert kasi ako tapos puro extrovert mga kapatid ko. Sa bagay. Ayaw mo ba talagang kumain? Kakain din ako mamaya. Sige, pero ako kakain na. Sige lang. Kanina pa ako nagkikrave ng burger eh. Ang bango naman ito. Uy, bakit mo ba ako tinitingnan? Naiilang tuloy ako. Hala, sorry. Hindi ko lang talaga mapigilan eh. Hanggang ngayon kasi na-amaze pa rin ako sa ganda mo. Kanina mo pa ako tinatawag na maganda. Baka naman binubola mo lang ako. Hindi ah. Nagsasabi ako ng totoo. O sige, maniniwala na ako. Buti na lang cute ka. Cute ka dyan. Parang wala kang panama tong itsura ko sa'yo. Huwag mong sabihin yan. Sanay na ako. Mabuti pa kumain ka na lang. Tapos magkwento ka pa tungkol sa sarili mo. Nako, parang wala naman ako makakwento tungkol sa sarili ko. Sabi ko nga, introvert ako. Meron pa rin namang ginagawa ang mga introvert, di ba? Oo, meron. Kaya nga magkwento ka lang, makikinig ako. Saka huwag kang mag-alala, hindi naman ako judgmental na tao. Basta mabait ka sa akin, magiging mabait din ako sa'yo. Salamat. Buti ka pa. Papadudot maganda si Paula para siyang diyosa na bumaba sa langit. Napakakinis ng kanyang balat, matangos din ang ilong niya at kulay berde ang kanyang mga mata. Half British kasi siya na lumaki sa Pilipinas kaya marunong at sanay na magtagalog. Bukod doon ay mas matangkad din siya sa akin, nasa 5'2" lamang ang height ko samantalang 5'5" naman ang sa kanya. Bigla tuloy ako nahiya sa itsura ko ng gabing yon at hindi naman sa minamalit ko ang sarili ko kahit na literal na mas maliit ako kay Paula. Pero nakakasilaw kasi ang ganda at tangkad niya. Tapos ako ay simpleng tao lamang. Ang totoo ay gusto ko na sanang i-ghost si Paula pagkatapos ng pagkikita namin yon. Feeling ko kasi hindi kami bagay pero paano ko naman gagawin yon kung siya mismo ang panay chat sa akin. Sinabi niya na nag-enjoy raw siya sa date namin. Na masaya daw ako, kausap at cute. Natuwa naman ako sa mga sinabi niya at naisip ko na baka hindi naman siya katulad ng iba kong nakadate na babae na puro judgmental at ang hanap ay literal na gwapo na katulad ng mga lalaki na nasa cover book ng pocketbook. Nagpatuloy ang pag-uusap namin ni Paula sa Messenger hanggang sa napaamin niya akong nagugustuhan ko na siya. Ewan ko kung paano niya nagawa yun. Ako kasi yung tao na sobrang torpe. Hindi talaga umaamin ng feeling sa isang babae, magkamatayan man. Pero may kapangyarihan yata si Paula kaya isang tanong lamang niya sa akin noon kung gusto ko raw ba siyang ligawan napa-oo na agad ako. Kakaiba pa nga ako sa reply niya kakaba-kaba pa nga ako sa reply niya dahil akala ko kasunod noon ang pambablock niya sa akin pero gano'n na lamang ang gulat ko nang pumayag siya na ligawan ko siya. At ganoon nga po ang nangyari, niligawan ko si Paula ng 1 buwan. Papadudot. Tapos na ba? Wala namang papapicture sa'yo? Naiinis ka ba? Hindi naman. Hindi raw, pero kita kaya dyan sa salubong mong kilay. Inis ka eh. Ay, sinong di maiinis? Dami nagpapapicture sa'yo. Kaliwat kanan. Kung sino-sino pang random na mga lalaki. Meron din namang nagpa-picture ng mga estudyanteng babae ah. Isama mo pa sila. Kumalma ka lang, okay? Paano kakalma nakakapiko na sila? Date natin to. Pero ang labas parang meet and greet nyo. Puro pa picture rito, puro pa autograph doon. Nakapila pa talaga sila. Kumalma ka lang sabi, pwede. Saka di naman sila nakapila, iilan lang din sila. Iilan ba yung 3 estudyanteng babae? 2 binata na taga-kabilang table pa yata? Isang matandang lalaki na uugod-ugod na pero pinilit maglakad para lang makapagpa-picture sa'yo. Hindi ka naman artista.
Hindi nga, pero ikaw nga no, nagpa-autograph pa sa akin, di ba? Nagpa-autograph ba ako? Oo kaya, nung sinabi kong nagko-cosplay ako pero di naman sikat, sabi mo pa-autograph. Pero hindi mo naman ako binigyan ng autograph noon. Tapos sila ganaw mo na lang kadali bigyan? May kasama pang picture. Bakit ka ba nagagalit? Eh sila, yun lang naman nakuha sa akin. Ikaw nga kachat mo ko, kadate, nililigawan. Anong problema dun? Ah, yung totoo? Oo, sabihin mo para alam ko yung dahilan bakit ka naiinis dyan. Nanliliit kasi ako. Ha? Bakit naman? Sa itsura ko. Dahil pangit ako tapos ikaw maganda. Ha? Saan naman ang galing yan? Kanina kasi may isang lalaki na pinaurong ako kasi masyado raw akong malapit sa'yo. Kung nakapila raw ako para magpa-picture sa'yo, dun daw ako sa dulo kasi pangit ako. Nakaharang daw ako. Talaga? Isa ba yun sa nagpa-picture sa akin? Oo. Sana sinabi mo para pinagsabihan ko. Mali naman yun. Kasama kita, kadate. Hindi ka lang kung sino para patabihin niya sa kung saan. Saka Jo Marie, hindi ka pangit. Ang cute mo kaya. Pwede ba? Wag mo na akong utuin. Sobra ka naman, hindi kaya kita inuuto. Baka sinasabi mo lang yan kasi naaawa ka sa akin. At bakit naman ako maaawa sa'yo? Ewan ko. Siguro dahil kinuwento ko na di pa ako nagkaka-girlfriend dahil nga torpe ako. Mahiyain tapos ganito lang itsura ko. Aminin man natin o hindi, malaking factor talaga yung itsura sa inyong mga babae. Sobra ka naman. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kaya nga nagtataka ako bakit mo ako pinayagang manligaw sa'yo. Umamin ka nga sa akin, Paula. Ano nga aminin ko? Sigurado ka ba talagang gusto mo akong ligawan ka? Oo naman, isang buwan mo na nga akong nililigawan, di ba? Oo, pero napapaisip lang ako na baka pinagtitripan mo lang ako. Na hindi mo talaga ako gusto. Sinabi mo lang na nagugustuhan mo na rin ako para hindi ako masaktan o malungkot. Hindi ha. Sinabi kong gusto rin kita kasi yun ang nararamdaman ko. Okay lang naman. Na ano? Nasabihin mo na yung totoo. Para habang maaga pa di na ako umasa. Tsaka sino lang ba ako sa itsura kong to? Parang wala pang babae na sumeryoso sa akin. Ewan ko sa'yo, Jo Marie. Nakakainis ka naman eh. Bakit ka naiinis dyan? Nakuha mo pa talagang magtanong naririnig mo ba yung sarili mo? Una, hindi lahat ng babae pare-pareho. Yun bang gwapo lang ang hanap? Ibahin mo ko sa kanila. Pangalawa, hindi ka nga sabi pangit. Alisin mo nga yan sa isip mo. Mahirap. Lalo na buong buhay ko may nasasabi ang ibang tao sa akin. Ultimo sa pananamit ko at kung paano ko mag-text o mag-chat. Kaya nga dapat mas lalong di ka magpa-apekto. Ako nga walang sinabi tungkol sa pananamit mo at kung paano ka mag-text o mag-chat. Ang mahalaga sa akin yung personality mo. Diba, sabi ko sa'yo, masaya ka kausap at nag-enjoy ako nun sa unang date natin. Oo. Totoo yun. At ngayon ko na lang ulit naramdaman yung ganong pakiramdam. Basta hindi ko mapaliwanag. Kaya nga kinulit kita ng kinulit nun at pinaamin na baka nagugustuhan mo na rin ako. Ako kasi gusto na kita kahit hindi pa tayo nagkikita nun. Pwede ba yon? Oo naman. May mga tao na hindi pa laging looks ang hanap. Merong mga katulad ko na sa personality nakatingin. Kaya nga sobrang saya ko nung sinabi mong gusto mo ko. At nung niligawan mo ko, alam ko na sa sarili ko na gusto kitang sagutin. Ha? Sinasagot na kita, Jo Marie. Pumapayag na akong maging girlfriend mo. Papadudod sobrang saya ko na kulang na lang ay magtatalon ako sa tuwa nang sagutin ako ni Paula. Kumbaga'y pakiramdam ko, ako na yung pinakagwapong lalaki sa mundo dahil meron akong magandang girlfriend. Feeling ko ay day ko pa ang nanalo sa loto ng gabing yon. Agad-agad ako nag-status sa Facebook na in a relationship kay Paula at nag-post ng picture namin na magkasama habang magka-holding hands sa timeline ko. Mabilis na pinotak din ng likes at heart reaction ng naturang picture. Meron ding nag-wow pero may mga loko akong kaibigan na tumawa. Ang random lang ng isang tiyahing ko na nag-angry pero wala na akong pakialam sa kanila. Basta sobrang saya ko ng mga panahong yon at panis sa mga nag-akala na hindi na ako magkaka-girlfriend dahil pangit ako at baduy manamit. Sa isip ko ay parang gusto kong pakainin ng buhangin ang mga pinsang kong tumukso sa akin simula pagkabata dahil sa itsura ko. Walang panama sa mga jowa nilang mukhang tambay lang sa kanto ang maganda. At sexy kong girlfriend na si Paula, papadudot.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ang aminin ko na bukod sa pagiging torpe ay sakto lang ang looks at baduy manamit insecure din po akong tao. Unang-una na doon syempre dahil sa pisikal kong katangian. Bukod sa sakto lang ang tangkad, patpatin din ang pangangatawan ko. Kahit malakas naman akong kumain ng kanin ay hindi talaga ako tumataba. Kalansay nga ang tawag sa akin ng mga mapanukso kong pinsan at palaging bangkay ang role na ginagampanan ko sa mga play namin noong high school. Nung una ay wala lang sa akin yon, akala ko ay katuwaan lang pero habang nagkakaedad ako, mas naunawaan ko na kinukutya nila ako. Kaya ganoon na lamang ang saya ko nang sagutin ako ni Paula, nakabaliktaran ko ng personality. Bukod sa mabait, confident siyang tao, siguro kasi buong buhay niyang hindi niya naranasang maging average looking. Mag-iisang linggo na kami sa relasyon namin nang mag-decide si Paula na gusto na niya akong ipakilala sa pamilya niya. Bali, in-invite niya ako sa dinner sa bahay nila kasama ang mommy at stepdad niya. Nandun din ang dalawa niyang kapatid na lalaki dahil birthday ng isa sa kanila. Pero laking gulat ko dahil merong asungot na kasama. Walang iba kundi ang ex-boyfriend ni Paula na si Philip, Papa Dudut. Ano bang ginagawa mo dito sa sulok, babe? Wag mo nga akong tawaging babe. Naiinis ako. Ha? Bakit naman? Nagtanong ka pa talaga? Kanina pa yung asungot mong ex na lapit ng lapit sa'yo. Tapos ikaw hinahayaan mo lang. Wala akong hinahayaan. Saka wala namang ginagawang masama sa akin yung tao. Lumapit lang siya para mangamusta since matagal na rin nung huli kaming nagkita. Bakit kailangan ka pa niyang kumustahin? Ex na nga kayo, di ba? Oo, pero kaibigan ko pa rin si Philip. Kaibigan din siya ng mga kapatid ko. Close nga sila eh. Kaya pala imbitado siya ngayon dito. Teka nga, nagsiselos ka ba? Ha? Nagsiselos ka eh. Aminin mo na, babe. Hindi Bakit naman ako magsiselos? Sus! Maniwala sa'yo, kilala kita. Pag nagsasalubong na yung kilay mo at hindi na mapintay ang mukha mo, malamang nagsiselos ka na. O sige, nagsiselos na ako. Masaya ka na? Babe naman eh. Huwag mo sabi akong tawagin yan. Nabibwisit ako. Sobra ka naman. Para kang babae mag-react. Anong sabi mo? Totoo naman yung sinabi ko na para kang babae mag-react dyan. Ewan ko sa'yo. Huwag ka na kasing magselos. Paano hindi magsiselos? Ex-boyfriend mo andito kasama natin. Anong laban ko dyan? Sinong may sabi sa'yo na kailangan mong labanan si Philip? Wala. Pero pakiramdam ko lang. Pwes, mali ang pakiramdam mo. Ikaw na ang may sabi na ex ko na si Philip. Oo, may nakaraan kami, pero tapos na yun. Kung nag-uusap man kami ngayon, yun dahil magkaibigan na lang kami. Saka in a relationship na rin siya katulad ko. Talaga? Oo, yun nga yung pinag-uusapan namin kanina pagkatapos naming magkamustahan. Tinanong niya ako kung may boyfriend na ako. Anong sagot mo? Sabi ko meron, ikaw. Buti naman. Anong buti naman? Sinama nga kita rito sa bahay at pinakilala kina mommy at daddy na boyfriend ko. Sorry babe. Masyado lang ako na-insecure dyan sa ex mo. Bakit ka ba kasi nai-insecure? Tingnan mo naman kasi itsura niya, no? Ang gwapong lalaki tapos matangkad din. At close na close sa pamilya mo. Ako, simpleng tao lang. Pinagsasasabi mo dyan, hindi ka ba nakikinig? Boyfriend kita. Pareho kayong gwapo ni Philip. Mas lamang ka nga lang dahil boyfriend kita. Matik na yun. Wala akong pakialam kung matangkad siya kaysa sayo. Okay naman yung height mo eh. Ikaw lang yung masyadong pumapansin na hindi okay. Tungkol naman dun sa closeness niya sa pamilya ko, ganun talaga. Kilala na nila si Philip simula high school kami. Pero hindi naman ibig sabihin no na out of place ka na. Mabait naman sina mommy at daddy. Excited nga sila na makilala ka. Ganun din yung mga kapatid ko. Alam ko naman yun. Mabait nga sila kasi tinanggap nila ako ng maayos dito sa bahay nyo. Kaya nga hindi ka na dapat ma-insecure. Sorry na nga. Hindi ko lang mapigilan. Bago lang kasi lahat to sa akin. Alam mo na, lahat ng nakilala ko hindi naman totoo pinakita sa akin.
Lagi pa nila ako iniinsulto. Naiintindihan ko naman, pero maniwala kang hindi lahat ng tao sasaktan at iinsultuhin ka. Sa bagay, Oh, bakit parang malungkot ka pa rin? hindi pa rin kasi ako natutuwa dyan kay Philip. Ayoko pa rin na umaali-aligid siya sa'yo. Hindi naman niya ako inaano. Subukan niya lang talaga. Mata lang niya walang latay. Kailan ka pa naging basagulero? Ngayon pa lang, Relax ka lang, okay? relax naman ako. Basta dapat marunong lang dumistansya ang asungot na yan. Wala namang ginagawa sa'yo yung tao, kaya hindi mo dapat siya tinatawag ng ganyan. Bakit pinagtatanggol mo na siya ngayon? Ewan ko sa'yo, babe. Diyan ka na nga muna. Kakausapin ko lang si Mommy. Papadudot kahit na ilang beses na akong sinaway at inassure ni Paula na matagal na silang tapos ni Philip at pareho na silang walang nararamdaman para sa isa't isa ay hindi pa rin ako nakampante. Tanga na lang siguro kung hindi ko nahalata ang malagkit at malanding tinginan niya sa girlfriend ko. Ewan ko ba. Pero unang beses pa lamang na nagsalubong ang mata namin ni Philip ay hindi na talaga maganda ang kutob ko sa taong yon. Kumbaga alam ko na hindi maayos ang hilat siya ng bituka niya. Sa kabilang banda ay pinili ko na lamang na itikom ang bibig ko dahil ayokong masira ang gabing yon. Unang beses ko pa lamang makilala ang parents ni Paula pati na ang mga kapatid niya. Ayoko namang magkaroon sila papadudot ng bad impression sa akin dahil sa pagiging insecure ko. Pero ilang beses kong tinanong sa hangin kung bakit kailangan pa nilang imbitahan ang damukol na Philip na yon sa dinner namin. Oo, gets ko naman na sobrang close nila pero ewan basta. Nakakasura talaga ang pagmumukha ng lalaking yon tapos si Paula kung todo pakikipag-usap pa sa kanya kahit na nakasimangot na ako. Pakiramdam ko tuloy ay walang pakialam ang girlfriend ko sa nararamdaman ko. Kaya nga hindi na lamang ako umiimik hanggat hindi kinakausap. Nagdahilan na lamang ako na masama ang pakiramdam ko para makauwi ng maaga. Nang sumunod na araw ay kinausap ako ni Paula dahil nag-worry siya sa akin ng husto papadudot. Kanina pa tawag ng tawag tong babaeng to. Kitang busy ako sa paglalaro sa laptop ko. Buti pa sagutin ko na nga. Hello? Hello? Oh, bakit? Anong bakit? Kanina pa kaya ako tumatawag. Bakit ngayon mo lang sinagot? Malamang may iba rin akong ginagawa. Hindi naman sa lahat ng oras hawak ko cellphone ko. Anong ibang ginagawa? Maglaro lang naman ng online game sa laptop mo yung hobby mo. Yun nga yung ginagawa ko. At inuna mo pa talaga yan kaysa sagutin yung tawag ko? Hindi ko rin napansin na tumatawag ka. Naka-silent yung phone ko. Grabe ka naman. Wala naman akong ginawa sa'yo ah. Hindi mo alam na nag-alala ako sa'yo ng husto kasi sabi mo masama pakiramdam mo kaya umuwi ka kaagad kagabi. Tapos wala ka ng update sa akin kung kumusta ka. Nakailang chat at text ako sa'yo para lang sa kaalaman mo. Masama nga pakiramdam ko. Nakatulog ako agad pagdating sa bahay. Kaya di ko na nabasa yung mga chat at text mo. Bakit hindi ka agad nag-reply ngayong umaga? 10 a.m. na oh. Inuna mo pa talagang maglaro kaysa replyan ako? Alalang-alala kaya ako rito. Bakit ka ba kasi nag-aalala? Hindi na naman ako bata. Kahit na. Natural, boyfriend kita. Nako, tigilan mo ako sa kagaganyan mo. Ano na naman bang ginawa ko? Bakit ganyan ka magsalita sa akin? Huwag mong sabihin na tungkol pa rin to kay Philip. Ewan ko sa'yo. Sabi na nga ba hindi pa pala tayo tapos doon? Ikaw lang yung nag-isip na tapos na tayo doon. Iniwanan mo nga ako, di ba? Sabi mo makikipag-usap ka sa mami mo. Ano sa tingin mo naramdaman ko nun? Binaliwala mo lang naman yung feelings ko. Hindi ko binaliwala yung feelings mo. Inassure nga kita, di ba? Sabi ko, ex ko na lang si Philip. Wala na akong nararamdaman sa kanya. Ikaw na ang boyfriend ko, ano pa ba ang gusto mo? Hindi ko alam. Basta, nakukulangan ako sa assurance mo. Pakiramdam ko sinabi mo lang yun para manahimik na ako. Ano pa bang gusto mong marinig? Sige nga. Wala, kasi narinig ko na naman lahat.
Ang gusto ko lang sana hindi na umaali-aligid sa'yo ang Philip na yon. Hindi naman umaaligid-aligid sa akin si Philip ah. Kung makapagsalita ka, parang pinapalabas mo na hindi pa rin kami nakaka-move on sa isa't isa. Yun kasi yung nakikita ko. So, sinasabi mo na sinungaling ako? Hindi ikaw, yung asungot na yon. Huwag mo sabing tawagin ng ganyan si Philip. May pangalan yung tao. Tawagin mo siya sa pangalan niya. Ayan ka na naman eh. Pinagtatanggol mo na naman siya. Hindi ko siya pinagtatanggol. Pero mali naman na tawagin mo sa kung ano-anong alias yung taong may pangalan. Ikaw nga ayaw mo nang iniinsulto ka, tapos mang-iinsulto ka ng iba? Anong sinabi mo? Totoo naman eh. Sabi mo, lagi kang kinukutsa ng mga tao, lalo na ng mga pinsan mo. Alam mo yung pakiramdam na tinatawag sa iba't ibang pangalan na hindi naman totoo. Kaya nag-expect ako na hindi mo nagagawin yun sa ibang tao. Pero mukhang mali ako kasi kagabi mo pa tinatawag na asungot si Philip. Eh wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Sa ngayon wala pa. Pero lalaki ako. Nararamdaman kong may binabalak talaga yung ex mo pag nakatalikod ako. Ewan ko sa'yo, baka naghahalusinate ka lang. Ginawa mo pa akong baliw. Hindi ah. Hindi raw. Sabi mo nga naghahalusinate ako, di ba? Sabi ko, baka lang naman. Kung ano-ano na lang kasi iniisip mo. Alam mo, ayaw kita kausap ngayon. Ibababa ko na tong call. The feeling is mutual. Ayaw din kitang kausap ngayon. Papadudot, yun ang unang away namin ni Paula at aaminin kong mabigat sa loob ko na makaalita ng babaeng mahal na mahal ko. Pero anong magagawa ko, hindi talaga mawala sa isipan ko ang mga malalagkit na tingin ni Philip sa girlfriend ko. Tapos ang nakakainis pa parang hinahayaan ni Paula na tingnan lamang siya ng ex niya ng ganon. Alam niya na may gusto pa si Philip sa kanya kahit na sinabi niyang in a relationship na ito. Buong araw akong walang natanggap na mensahe kay Paula at doon ako na alarma na mukhang seryoso talaga ang inis niya sa akin. Natakot ako papadudot na baka makipaghiwalay siya sa akin at ma-realize niya na maling-mali ang desisyon niyang sagutin ako. Sino lang ba kasi ako kumpara sa ex-boyfriend niya? Hindi ba? Kumbaga, kalabaw si Philip samantalang ako ay langaw lang na nakadapo sa kanyang likuran. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nagkaayos din naman kami ni Paula kinagabihan. Ako ang nagsorry kahit na labag sa loob ko na ibaba ang pride ko. Ma-pride din kasi akong tao at hindi lang halata sa akin, pero dahil ayoko namang mawala sa akin si Paula, ako na ang unang nakipag-usap sa kanya. Nagkasundo kami na kalimutan na lamang ang nangyari at magsimula ulit. Kung tatanungin ninyo ako kung kumusta ang pamilya ng girlfriend ko, ay masasabi kong ayos naman. Mabait sa akin ang kanyang parents, pati na rin ang mga kapatid niya. Nakaka-intimidate lang kasi magagandang lahi talaga sila at mukhang perpekto mula ulo hanggang sa paa. Siyempre mabait din sila kay Philip, bagay na kinakainis ko. Tapos yung asungot na yon ay kung todo sipsip pa sa mami ni Paula na akala mo ay kung sino, papadudot. Ang sarap pala ng food nila rito sa cafe na to, no? Oo nga eh. Panalo rin yung mga kape nila. Buti na lang nahanap mo to. Galing-galing talaga ng boyfriend ko. Hindi naman, pero ginalingan ko talaga. Feeling ko kasi kailangan kong bumawi sa'yo dahil inaway kita last time. Naku, hindi mo naman kailangang bumawi. Saka, di ba, okay na yun? Sa bagay, pero nakukonsensya pa rin ako. Huwag ka nang makonsensya. Okay na tayo. May kukwento pala ako sa'yo, babe. Ano yun? Tungkol kay Philip. Kinuwento lang din ni mommy kanina. Bakit? Anong meron sa kanya? Hiwalay na raw sila ng girlfriend niya kasi nag-cheat daw yung babae. May iba raw pala talaga simula pa lang nung una. Grabe, no? Oo, grabe nga. Ewan ko ba naman sa mga cheater na yan kung paano nila nagagawang humanap pa ng iba at magloko kahit na may mga boyfriend at girlfriend na sila. Cheater nga, di ba? Ganon talaga sila. Hindi pinag-iisipan yung ginagawa nila, basta makapag-cheat lang. Pero hindi ba sila nakukonsensya?
Wala silang konsensya. Kawawa naman pala si Philip. Imagine, minahal niya yung girlfriend niyang yun. Tapos niloko lang siya at pinagpalit sa iba. Kaya ayun, nagpakalasing daw. Tapos nabugbog dun sa iniinumang bar. Na ospital tuloy. Baka naman maligalig siya kaya nabugbog. Medyo maligalig nga siya kapag lasing. Wow! Kilalang kilala. Ha? Eh syempre, kaibigan ko rin naman yun. At ex-boyfriend. Ano namang kinalaman nun? Matanong nga kita, no? Ano bang rason? Bakit kayo naghiwalay ni Philip noon? Bakit mo naman tinatanong yan? Curious lang. Bakit? Masama bang malaman? Basta alam ko lang mag-ex kayo. Pero bakit nga ba kayo naghiwalay noon? Nang babae siya habang kami pa. Ah, cheater din pala. Ano bang ibig mong sabihin? Sabi ko, cheater din pala yung ex mo. Kaya ngayon nakarma na siya. Di ba nag-cheat din sa kanya yung girlfriend niya? Ayun, karma is real. Sinasabi mo ba na okay lang na nag-cheat sa kanya yung girlfriend niya dahil nag-cheat siya sa akin nun? Bakit, hindi ba? Ganun naman talaga nangyayari sa mga manloloko. Naloloko rin. Pero mukha namang nagbago na si Philip. Hindi nagbabago manloloko. May kasabihan nga na once a cheater, always a cheater, di ba? Sobra ka naman. Ikaw ang sobra. Kasi pinagtatanggol mo na naman yung asungot na yon. Akala ko ba nagkasundo na tayo na hindi mo natatawaging asungot si Philip? Oo, pero hindi ko mapigilan eh. Tsaka kasalanan mo rin naman. Ha? Paano ko naging kasalanan? Masyado ka kasing concerned sa lalaking yun. Konting kibot ko may sinasabi kang kontra. Pinagtatanggol mo pa. Tapos malalaman ko na niloko ka rin pala niya noon kaya kayo naghiwalay? Sabi na eh, hindi talaga maganda kutob ko sa kanya. Nasa dugo yung pagiging manloloko. Matagal nang nangyari yung sa amin. Napatawad ko na siya. Nakapag-move on na ako. Pero bakit parang ikaw hindi pa? Anong sinabi mo? Totoo naman eh. Lagi mo na lang inuungkat yung nakaraan namin. Ganun mo na lang din kabilis bigyan ng kulay lahat ng mga sinasabi ko tungkol sa kanya. Alam mo, nakakasawa ka na. Nakakapagod ka ng intindihin. Ikaw pa talaga nagsawat na pagod. Eh ako ba, tinanong mo kung kumusta sa tuwing binabanggit mo yung tungkol sa ex-boyfriend mo? Wala naman akong pakialam kung naghiwalay na sila ng ex-girlfriend niya dahil niloko siya o kung ano pa man. Anong gusto mong gawin ko? Maawa sa kanya? Eh manloloko rin siya eh. Kung alam mo lang, natutuliling na ako kababanggit mo sa pangalan ng Philip na yan. Makaramdam ka nga. Nakakaramdam ako at ang nararamdaman ko ngayon ay naiinis ako sa'yo. Ikaw pa talagang may ganang mainis ha? Malamang, ang ayos-ayos ng date natin tapos sisirain mo lang. Ikaw ang unang sumira ng date natin. Talaga? Anong ginawa ko? Sige nga. Dahil lang nagkwento ako tungkol kay Philip? Oo. Bakit affected ka? Ganyan ka ba talaga ka-insecure na pati yung ibang tao na wala namang ginagawa sa'yo, kinaiinisan mo? Kasi kung oo, kawawa ka naman pala. Ah, ganun. Kawawa pala ako? Saan ka pupunta? San pa ba? Di aalis na. Kawawa pala. Bahala ka sa buhay mo. Jo Marie, sandali! Bumalik ka rito, wag mo akong iwan! Papadudot, hindi yon ang unang away namin ni Paula pero masasabi kong pinakamalala sa lahat. Ewan pero maliban na naggalit ako dahil binanggit niya ang tungkol sa Philip na yon dapat date namin ang pagtuunan niya ng pansin. Pakiramdam ko ay saling kit-kit lamang ako sa buhay niya lalo na nang nauna itong si Philip at pinakamatagal niyang nakasama ang ex niya. Kaya hindi niyo ako masisisi kung gano'n na lamang ang ngit-ngit ko at galit ko. Lumipas nga ang ilang araw na hindi ko kinubo si Paula dahil feeling ko ay nasa katuwiran ako. May karapatan akong magalit kasi siya naman ang may kagagawan kung bakit nasira ang date namin ang araw na yon. Puro siya Philip, nakakaalipad-pad na. Dahil sa nangyari, lalo akong kinain ng insecurities ko, papadudot. Mas pinagtuunan ko ang sarili ko at aaminin kong napabayaan ko si Paula at ang relasyon naming dalawa. Sino ba to? Bis oras ng gabi, tawag ng tawag.
Sagutin ko na nga. Hello, Hello, babe? Paula? Yes, correct. Buta naalala mo pa ako. Akala ko kasi kinalimutan mo ng may girlfriend ka. Hindi ko kinalimutan, pero naiinis pa rin ako sa'yo. Wow, sabi na eh. Anong sabi na? Na para kang babae magtampo. Hirap naman ito. Para ako nakipagrelasyon sa kapwa ko babae. Pwede ba tumahimik ka na? Teka nga, lasing ka ba? Hindi naman. Nakainom lang. At bakit ka uminom? Pati ba naman pag-inom, bawal na pala? Nagtatanong lang ako. Hindi ba halata? Siyempre, malungkot ako. Ilang araw mo na akong hindi kinakausap. Di ba sabi ko naiinis pa rin ako sa'yo? Wala pa ako sa mood na kausapin ka. Pero girlfriend mo ko. Hindi ko naman nakakalimutan yon. Kaso anong magagawa ko? Ayoko makipag-usap sa'yo lalo di pa ako okay. Kailan ka pa magiging okay? Di ko alam. Bahala na lang ako sa buhay ko. Hintayin ko na lang kung kailan ka magiging okay, ganon? Hindi ko naman kasalanan kung bakit di ako okay, di ba? Kasalanan mo naman eh. Puro ka kasi Philip. Bakit kaya di na lang kayo yung magsama? Total sabi mo wala na sila ng girlfriend niyang cheater. Pinamimigay mo na ako, ganon? Halata naman na mas gusto mo yung ex mo kaysa sa akin. Kunwari ka pa. Akala mo hindi kita inoobserbahan? Hindi totoo yan. Hindi raw. Lokohin mo lelang mo, Paula. Grabe ka naman sa akin. Kung pagsalitaan mo ako, kung tratuhin mo ako, parang hindi mo ako girlfriend. Tapos ngayon, pinamimigay mo na ako sa iba. Di naman ako magkakaganito kung tiniko mo lang sana yung bibig mo eh. May pasabi-sabi ka pa na tapos na kayo ni Philip, pero puro ka naman banggit sa kanya. Di mo na inisip kung anong mararamdaman ko. Alam mo naman na nai-insecure ako sa kanya, tapos ginagatungan mo pa talaga. Hindi ko naman kasalanan na insecure ka. Saka hindi ka lang kay Philip insecure. Insecure ka rin sa lahat ng tao. Naalala mo yung mga nagpa-picture sa akin nun? Diba nagalit ka sa kanila? Sabi mo, nanliit ka nun. Eh wala naman silang ginawang masama. Walang ginawang masama, pinaramdam nga nila kung sino lang ako. Parang yung Philip na yan. Alam ko minamaliit niya ako. Palibhasa mas gwapo siya sa akin. Diyan ka magaling. Lagi mo na lang kinukumpara ang sarili mo sa ibang tao. Kahit wala naman silang ginagawang masama sa'yo. Ikaw talaga yung totoong mahilig makipagkumpetensya rito. Tapos pag alam mo na lamang sila, magsi-self-pity ka. Tama ba yun? Hindi ako nagsa-self-pity. Nagsi-self-pity ka. Lagi mo na lang kinaaawaan sarili mo. Akala mo kasi sa'yo lang umiikot ang buong mundo. Feeling mo, damdamin mo lang yung laging mahalaga. Di ba sinabi ko na sa'yo na wala akong pakialam sa itsura mo at sa mga bagay na ayaw mo sa sarili mo? Pero hindi ka pa rin naniniwala. At imbis na ayusin mo yung sarili mo para hindi ka na nagkukumpara sa iba, eh mas lalo kang nagpapakalugmok. Tapos, lagi mo na lang idadahilan yung trauma mo. Ewan ko sa'yo, hirap na akong intindihin ka. Sinubukan ko naman, pero nakakapagod ka na. Ikaw ba, hindi ka ba napapagod intindihin yung sarili mo? Daig mo pa yung bata kung mag-tantrums. Kung pagod ka na pala, mabuti pang tigil na natin to. Yan talaga solusyon mo, imbis na ayusin tong relasyon natin? Yung maghiwalay? Hindi ko na alam paano pa aayusin yung relasyon na hindi naman ako sumira. Wow, pambihira. Ibang klase ka talaga. Hindi ka lang ma-pride at mahilig mag-self-pity. Pa-victim ka rin. Tumahimik ka na ah. Nakakasakit ka na sa mga sinasabi mo. Lagi na lang feelings mo yung mahalaga. Paano naman yung sa akin? Eh parang wala rin pala akong boyfriend. Mabuti pa nga, itigil na natin to. Maghiwalay na tayo, Jo Marie. Papadudod siraulo na akong siraulo pero hiniwalayan ko si Paula ng gabing yon sa tawag lang. Sobra akong nasaktan sa mga sinabi niya sa akin. Pakiramdam ko ay ginamit niya ang mga kahinaan ko laban sa akin mismo. Kaya naman galit ako sa kanya ng panahong yon. Pero makalipas ang 3 araw ay napag-isip-isip kong may mali din sa akin at may point naman talaga si Paula sa mga sinabi niya. Doon ako nakaramdam ng pagkakonsensya at panghihinayang sa aming relasyon. Kaya lang ay hindi ko alam kung mapapatawad pa niya ako, lalo na at mukhang napagod na rin siya sa akin.
Kaya kahit masakit ay tinanggap ko na lamang na hiwalay na kami ng babaeng mahal ko. Dahil sa lungkot ay nag-deactivate ako ng Facebook account at nagbalik na lamang sa social media pagkalipas ng 2 buwan. Ngunit gano'n na lamang ang panlalamig ko nang tumambad sa akin ang picture ni na Paula at Philip ng magkasama. Nagkabalikan sila at mukhang masayang masaya sa naturang larawan. Agad kong in-unfriend si Paula bago umiyak habang nagsisisi. Akala ko ay okay na ako pero hindi pa pala, lalo na nang nakita kong masaya na sa ibang babaeng mahal ko. Pakiramdam ko ay pinaagaw ko siya sa iba. Sa kasalukuyan ay unti-unti kong binabago ang pananaw ko sa buhay, lalo na kung paano ko tingnan ang sarili ko. Takot kasi akong magbago. Akala ko lahat ng pagbabago ay masama pero nagkamali ako. At yun ang nagsilbing malaking aral sa akin. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko at sana po ay kinapulutan po ito ng aral ng mga kabarangay natin. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Number 1 kayo sa puso ko. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Jo Marie. Dear Papa Dudut, maagang nagmamature ang isang bata kapag hindi nagagampanan ng tama ng mga magulang ang responsibilidad nila sa kanilang mga anak. Yan ang eksaktong karanasan ko sa buhay na gusto kong ibahagi sa programa ninyong Barangay Love Stories. Sana ay meron akong ma-inspire sa aking istorya at kapulutan ito ng aral ng mga kabarangay natin. Pero bago tayo pumunta doon ay magpapakilala muna ako sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Prince, 26 years old at isang seaman. Tubong Pangasinan ang pamilya namin pero sa Manila na ako nag-aral. Nasa barko ako ngayon at pagkatapos ng trabaho ay libangan ko na talagang mag-scroll online habang nakikinig sa inyong programa. Nakakawala kasi ng homesick at naaaliw ako sa mga istoryang tinatampok ninyo. Sa katunayan, nahawaan ko na nga sa pagkahilig kong makinig sa inyong programa ang kaibigan at katrabaho ko na Pinoy din. Tapos isang beses ay nabanggit niya na subukan ko raw magpadala ng kwento sa inyo dahil pang teleserye daw ang buhay ko. Pero bago ako nag-email sa inyong istasyon ay pinag-isipan ko muna yon ng mabuti. Magsisimula ang lahat noong 19 years old pa lamang ako. Noong time na yon ay papunta ako sa bahay ng tiyahin ko na kapatid ni nanay na nasa Maynila para doon tumira habang nag-aaral. Doon din kasi ako nakahanap ng part-time job bilang pump attendant sa isang 24/7 gasoline station malapit sa lugar na yon. Bali nakapasok ako doon sa tulong ng tiya ko na may kakilala na nagtatrabaho doon. Pero dahil nga laking probinsya ako at hindi sanay sa buhay lungsod, ay aminado akong natatakot pa ako at nag-aalala. Papa Dudut. Baka naman pagdating mo sa Manila mag-girlfriend ka kagad, naka? Na hindi naman po pagka-girlfriend ang ipupunta ko ron. Pag-aaral po tsaka pagtatrabaho. Naninigurado lang ako. Ang kinakatakot ko kasi baka isang araw, umuwi ka na lang dito sa atin habang umiiyak tapos basang-basa ng ulan. Sabay hingi ng tawad sa amin ng tatay mo kasi nakabuntis ka na dun sa Manila. Lakas makateleserye niyan, Nay ah. Masyado namang dramatic, ate. Dramatic ba yon? Kalimitan gano'n naman talaga ang mga eksena. Oo nga, pero ang OA nung basang-basa sa ulan, ano yan, parang katulad sa mga pelikula? Pwede rin. Kahit kailan puro ka talaga kalokohan. Hoy, baka nakakalimutan mo ako ang ate sa ating dalawa. Kung makapagsalita ka dyan na puro ako kalokohan. Bakit hindi ba? Tsaka hindi ko naman nakakalimutan na ikaw ang ate sa ating dalawa, pero kalmahan mo lang, okay? Hindi ko naman pababayaan si Prince doon. Akong bahala sa anak mo. Salamat kung ganon. Basta anak,
Huwag kang mabubuntis doon ha. Bata ka pa eh. Huwag mo akong tularan na sa edad na 19 nagkaanak na. Mangako ka sa akin, huwag kang mambubuntis doon. Ay, pangako po. Buti na yung nagkakaintindihan. Para namang wala kang tiwala sa anak mo. Eh hindi naman kayo magkapareho nung kabataan mo. Kung ikaw magaslaw kumilos, ibahin mo si Prince na tahimik at mahiyain. Huwag mo nga ako ikumpara sa anak ko. Saka nagpapaalala lang ako bilang nanay niya. Ayoko na matulad siya sa akin na hindi na nasulit ang kabataan kasi nagkaanak na at nakisama sa tatay nila. Hoy, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Ano bang pinagsasasabi mo? Naririnig ng anak mo yung mga sinasabi mo sa tatay nila, mahiya ka nga. Ay sus, alam naman niya ni Prince sa kanong kapatid niya eh. Alam nila na galit ako sa tatay nila kasi binuntis ako ng maaga. Nagustuhan mo rin naman na mabuntis ng maaga. Ano? Sino may sabi niyan? Sino pa ba? Malamang si nanay. Yan talagang nanay natin. Hilig akong i-chismis. Hindi yung chismis kung totoo naman ang sinasabi niya. Tsaka baka nakakalimutan mo nandun din ako. Alam na alam ko ugali mo ng mga bata tayo. Ewan ko sa'yo. Kaya ikaw, Prince, buti na lang talaga hindi ka nagmana rito sa nanay mo. Mabuti na lang po talaga. O para bawas-bawasan mo yung pagiging mahiyain mo, pagdating natin sa Maynila dapat bagong tao ka na. Anong pinagsasasabi mong dapat bagong tao na yung anak ko? Ang ibig kong sabihin, dapat maging confident si Prince sa sarili niya. Iwanan na lang niya yung hiya niya rito sa Pangasinan. Sinasabi mo ba na makakapal mukha ng mga tao sa Maynila? Siyempre hindi! Linawin mo kasi. Nay, naiintindihan ko naman po yung ibig sabihin ni tita. Ang lagay kasi, hindi ko lang po mapigilan na matakot, lalo na probinsyano ako. Hindi naman inaalipusta ng mga taga Manila ang mga probinsyano eh. Tsaka kasama mo ko ron, pati na rin yung mga pinsan mo. Hindi ka mapapano doon kaya huwag ka nang matakot. Salamat po, tita. Walang anuman. Yun naman pala eh. Ayos na, wala nang problema. Magpakalalaki ka lang, nak. Magiging maayos ka doon. Ano ba namang klaseng payo yan, ate? Ano na naman bang mali sa sinabi ko, ha? Para kasi wala ka nang sinabing matino. Ay, nako, lagi-lagi na lang, oo. Kailan kaya ako may masasabing matino? Ay, naku ka rin. Nay, tita, pwede po ba wag na kayo mag-aaway? Hindi naman kami nag-aaway. Ganito lang talaga kami magbanding ng nanay mo. Oo nga. Kahit nung maliliit pa kami, ganito na talaga kami. Masyado kasing kontrabulati ang tiya mo sa lahat ng mga sinasabi ko. Kontrabulati ka dyan. O bakit? Totoo naman ah. Sabihin mong hindi. Hindi naman talaga. Ay sus! Lokohin mo na ang lasing, wag lang ako. Papadudot, pangarap ko na talagang magtrabaho sa barko at malibot ang buong mundo. Pero mahirap lang ang pamilya namin. Magsasaka ang tatay ko sa bukid na hindi namin pag-aari. Ang nanay naman ay nagtitinda ng gulay sa tabing kalsada kung saan ay ginawan siya ni tatay ng maliit na kubo para may masilungan siya at mapaglagyan ng mga paninda niya. Meron akong nakababatang kapatid na babae na delay mag-isip. Kaya nga maaga rin akong namulat sa realidad ng buhay at nag-aasam na isang araw ay may aahon ko sa kahirapan ang pamilya namin. Kinatagalan ay naging maayos naman ang paninirahan ko sa Maynila kasama ang pamilya ng tiyahin ko. Nung una ilang lamang ako sa mga pinsan ko kasi tahimik at seryoso akong tao. At dahil mas bata sila sa akin ay nandun ang kakulitan nila na sa huli ay kinasanayan at kinaaliwang ko na lamang. Naalala ko kasi sa kanilang bunso kong kapatid na nami-miss ko ng panahong yon. Habang nagpapatuloy ang pag-working student ko sa Manila, ay mabilis na lumipas ang 5 buwan. Hanggang sa may nabalitaan ako mula sa lola ko na nangyari sa nanay namin sa probinsya Papadudut.
hello, Nak. Hello, Nay. Kamusta ka dyan sa Maynila? Ayos naman po ako rito. Bakit ka napatawag? Nay, may nabalitaan po kasi ako galing kay Lola. Tungkol po sa inyo. Pambihira naman si nanay, pati dyan sa Maynila nakakarating ang chismis. At kailan ka pa nahilig sa chismis? Alam niyo naman po na wala akong kahilig-hilig sa chismis, kaya nga po napatawag na ako sa inyo para kumpirmahin kung totoo ba yung nakarating na balita sa akin. Ano ba kasi yon? Dali-dalian mo at busy ako sa pagtitinda dun sa kubo natin. Istorbo ka eh. Dumayo pa pinsan mo rito sa bahay na nakasimangot kasi raw gusto mo akong kausapin. Akala ko naman emergency. Ay, ano na yung sasabihin mo? Totoo po ba, Nay, na sumayaw-sayaw daw kayo sa harap ng mga construction worker na gumagawa ng bahay malapit dyan sa atin? Meron daw kasing kapitbahay na nakakita sa inyo tapos nagsumbong kay Lola. Ang kwento pa ni Lola nung sinipul-sipulan daw kayo ng mga construction worker, mas lalo pa kayong ginanahan magsayaw. Ano kasi, Nak? O ba't ganyan kayo sumagot, Nay? Ibig sabihin totoo nga. Oo, pero... Anong pero? Kayo naman, Nay, hindi na kayo nahiya sa mga ginagawa nyo. Wala namang nakakahiya sa ginawa ko. Sumayaw lang naman ako, di naman ako naghubad. Nakakahiya po na sinisipulan kayo ng mga construction worker tapos sinayawan nyo sila. Imbis na mabastusan kayo, ginanahan pa kayo na magsayaw lalo. Hindi ko naman naririnig yung sipol nila. Ang naririnig ko noon yung malakas na tugtog ng radyo nila. Kaya di ko na napigilang mapagiling. Saka alam mo naman na talentado ako sa pagsasayaw, di ba? Sayang, walang nakamana sa inyong magkakapatid. Palibasa, parehong kaliwa ang mga paa nyo. Nay, pwede ba wag nyo ibahin yung usapan? Hindi ko naman iniiba eh. Magkarugtong pa rin yung pinag-uusapan natin. Ay, ewan ko sa inyo, Nay. Para kayong bata akong umasta. At ikaw, para kang matanda umasta. Biruin mo, tumawag ka lang para sermonan ako? Pambihira. Baka nakakalimutan mo ako pa rin ang nanay sa ating dalawa rito. Anak lang kita, kaya bakit mo ako pinagsasabihan, ha? Nag-aalala lang naman ako sa inyo, Nay, kaya ako kayo pinagsasabihan ng ganito. Ayoko lang na mabastos kayo ng kung sino-sinong lalaki dyan sa atin. Walang nambabasto sa akin dito, no? Subukan lang nila kung di ko sila sinuntok sa mga mata nila. Naku, papangahan ko rin sila at aapakan ko pagkalalaki nila. Mabuti na po yung nagkakaintindihan tayo. Aba, talaga namang nanay mo ko, ha? Huwag mo na ako ulit tatawagan kung ganyan lang sasabihin mo. Kahit na concerned ka pa sa akin, sinasabi ko sa'yo, matanda na ako para malaman ng tama at mali. At sa pagkakaalam ko, walang mali sa ginawa ko. Kung natuwa sa akin yung mga construction worker at napasipol pa sa sayaw ko, edi mabuti. At least naaliw ko sila. Nakapagbigay saya tong nanay mo. Kung ganong klase ng pagpapasaya po yung sinasabi nyo, mabuti pa wag na lang. Ikaw naman, masyado kang konserbatibo. Dapat nga po kayo yung mas konserbatibo sa akin dahil babae kayo, nanay pa kayo. Hindi lahat ng babae konserbatibo, no? Ibahin mo ako kasi hindi ako ganon. Saka, naiinis na ako, ha? Wala na ba tayong ibang pag-uusapan kundi yan tungkol sa sumbong sa'yo ng lola mo? Kasi kung oo, abay sinasayang mo lang laway ko. Ay, sorry po, Nay. Sorry ka dyan. Sa susunod mag-isip ka muna bago ka tumawag dito sa atin. Lalo na kung hindi naman pagkakakitaan yung sasabihin mo. Alam mo namang mas mahalaga ngayon ng pera lalo't nagigipit na kami rito. Po? Di ba kapapadala ko lang sa inyo nung nakaraang linggo? Magkano lang ba yon? Sige nga. Akala mo sandamakmak yung pinadala mo kung makapagtanong ka ng ganyan. Sa susunod, pwede bang laki-lakihan mo naman padala mo, Nak? Nay, alam niyo naman na part-time lang ako dito, di ba? Yung sumusobra lang po sa sahod ko, yung kaya kong ipadala sa inyo. Ay, kaya nga wag mo nang sayangin ang oras ko dahil kailangan ko pang magtinda doon. Sige na, ibababa ko na to. Masyado ka madaldal. Kaloka kang bata ka. Bye! Papadudot masakit na ang ulo ko bago ko pa lamang kausapin si nanay noon sa cellphone at mas lalo pang nadagdagan ang sakit ng ulo ko matapos ng pag-uusap namin. Na-stress talaga ako sa kanya dahil para siyang bata na nagpapasaway ng mga panahong yon. Napaisip tuloy ako kung sino sa kanila ng bunso kong kapatid ang delay mag-isip. Kaunting background lang sa nanay ko, 19 years old pa lamang siya nang pinanganak ako. Kaya naman 38 years old pa lamang siya ng panahong yon. Base sa mga kwento ni Lola at ng tiyahin ko,
Noong kabataan daw ng nanay ko ay talagang lapitin na siya ng mga kalalakihan sa barangay namin. Yung ibang araw ay dayo pa. Maganda kasi si nanay kaso'y magaslaw kumilos kaya laging tinatawag na maharot ni Lola. Pero nagbago ang lahat nang nabuntis siya ni tatay at pinagsama sila sa iisang bubong. Bata pa lang ay naririnig ko na ang madalas na pagtatalo ng mga magulang ko. At ang dahilan noon ay ang paninisi ni nanay kay tatay dahil maaga raw siya nitong binuntis. Kaya hindi na niya nasulit ang kanyang pagiging dalaga. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi regular na umuwi sa bahay namin si tatay dahil malayo ang bukid na pinagsasakahan niya. Madalas stay-in siya sa maliit na kubo na tinayo niya doon ng 2 o 3 araw. Kaya naman kami lang 3 ni nanay at nakababata kong kapatid na babae ang magkakasama noon sa maliit naming bahay. At nung umalis nga ako, si nanay na lamang at ang kapatid ko ang naiwan. Alam ko naman na walang perpektong pamilya kaya sobra ang lungkot ko sa mga balita na nakarating sa akin tungkol sa pamilya namin. Bukod kasi sa nauna na naming pinagtalunan ni nanay sa cellphone ay may nalaman pa ako mula kina Lola na dahilan kung bakit nagngingit-ngit ako sa galit ng panahon na yon. Nakarating din kasi sa kaalaman ko na hinahayaan lang daw ng nanay namin na mag-boyfriend ang kapatid ko kahit na minor de edad pa lamang siya. Bilang kuya, nagwo-worry ako ng husto para sa nakababata kong kapatid kaya nga tinawagan ko ulit si nanay para kumprontahin at tanungin tungkol sa iba pang balita na nakarating sa akin, Papa Dudut. Kakasabi ko lang sa'yo nung nakaraan na huwag kang tumawag dito kasi sermonan mo lang ako. Paano hindi ko kayo sisermonan? Hinahayaan nyo lang yung kapatid ko na mag-boyfriend. Sabi ni Lola, kayo pa raw yung promotor na makipagrelasyon na siya. Oh, ano naman? Matanda na rin naman yung kapatid mo, no? Anong matanda na yung sinasabi nyo, Nay? 16 years old pa lang yung kapatid ko. Nung panahon namin, matanda na yung 16 years old. Ah, talaga po? Bakit lagi nyo sinusumbat kay tatay noon na nabuntis niya kayo nung 19 pa lang kayo? Iba naman yon. Saka ayoko pa naman nun talaga magkaanak kaso wala eh. Nabuntis ako nung magaling yung ama. Kaya nga po, wag nyong igaya sa inyo yung kapatid ko. Boyfriend pa lang naman. Hindi pa mabubuntis kapatid mo kaya kumalma ka nga. Masyado kang mainit dyan eh. Pati ako na nanay mo sinisigawan mo. Grabe ka talaga sa akin. Hindi naman po ako magkakaganito kung maayos kayo dyan eh. Naturingan kayong nanay pero mukhang kayo pa yung nagpapahamak sa kapatid ko. Hinay-hinay ka sa pananalita mo ha. Sumusobra ka na. Saka pinagsasasabi mong ipapahamak ko ang kapatid mo tinanong ko siya kung gusto na niya magka-boyfriend. Oo raw kasi sa kanila magkakaibigan, siya na lang yung walang kapareha. Naiinggit daw siya at pakiramdam niya na pag-iiwanan na siya. Tinanong ko kung may nanliligaw ba sa kanya kaso wala. Duda rin ako na may magkakagusto sa kapatid mo kasi may pagka-slow yun mag-isip, di ba? Alam mo naman yun? Kaya nga po mas lalong dapat hindi nyo siya nirereto kung kani-kanino eh. Dapat mas pinoprotektahan nyo siya para di siya maabuso. Hindi naman kung sino-sino yung nirereto ko sa kapatid mo, nak. Kakilala natin. Saka suki ko nanay nun sa mga gulay na paninda natin. Lagi pa nga nilang pinapakyaw mga paninda ko kapag may handaan sa bahay nila eh. Wala po akong pakialam, Nay. Tsaka wala po tong kinalaman sa paninda nyo na pinapakyaw nila. Bata pa yung kapatid ko para magkaroon ng boyfriend. Mamaya utuin lang siya nun tapos buntisin siya. Ay, masyado ka namang ano dyan. Hindi nga mabubuntis kapatid mo. Siyempre hindi ko hahayaan. Saka kung mabuntis, sinisigurado ko na pananagutan siya nung anak ng suki natin. Yan talaga katwiran nyo? Na mukha namang pananagutan ng boyfriend sakaling mabuntis yung kapatid ko? Ay, ewan ko na talaga sa inyo, Nay. Mas ewan ko sa'yo, no? Kainis ka. Ngayon na nga lang tumawag tapos nagagalit ka pa sa akin. Paano di ako magagalit kung ano-anong pinag-aagawa nyo dyan? Kung makapagsalita ka, bakit? May iba pa ba akong kasalanan? Yun na nga, buti naramdaman nyo na meron pa. May sinumbong sa akin si Lola.
Hinahayaan nyo lang daw na may mag-inuman dyan sa kubo. Oh, kakilala ko naman yon. Kahit na, Nay, ang pangit pa rin tingnan nun. Lahat na lang sa'yo pangit tingnan. Ano ba talaga gusto mo mangyari? Dami mong reklamo eh. Di ba talaga kayo naapektuhan? Di nyo nakikita, Nay, na pangit tingnan? Na yung kubo na ginawa ni tatay para sa inyo, ginagawa nyong pwestuhan ng inuman? Wala pa silang mga bahay para dun sila mag-iinom? Meron. Pero pinakiusapan ako na doon na lang daw sila mag-iinom. Kasi wala yatang bakante sa bahay nila. Sakto, hindi rin naman ako nagtitinda kaya hinayaan ko na lang. Wala naman silang sinira o ninakaw bukod sa wala namang mananakaw dun sa kubo na ginawa ng tatay mo. Nay, bakit grabe naman yung tiwala nyo sa mga kung sino-sino dyan? Pinapapasok nyo pa talaga sa bahay para lang mag-inuman. Bakit naman hindi? Matagal na ako nakatira rito. Baka nakakalimutan mo na dito na ako pinanganak at lumaki sa barangay natin. Kaya halos kilala ko na lahat ng mga tao rito. Yung mga nag-iinuman sa kubo natin, mga kumpare namin ng tatay mo dahil inaanak namin yung mga anak nila. Hey, hirap sa'yo, masyado kang mainit agad dyan. Tapos kung ano-ano agad pumapasok sa isip mo. Alam mo, huwag kang masyado nagpapapaniwala sa lola mo sa kung anong chinichismis niya sa'yo kasi yung iba doon, imbento lang niya. Paano hindi ako maniniwala sa kanya, Nay? Maski siya nagagalit na, nag-aalala pa. Huwag mo nga kaming masyadong alalahanin dito. Ayos lang kami, no? At tupagin mo dyan yung pag-aaral mo, hindi yung pinoproblema mo pa yung hindi naman talaga problema. Wala ka bang sariling problema dyan? Ay, marami, Nay, sa totoo lang. Oh, yan yung problemahin mo at hindi kami rito. Ay, kainis to. Sinisira araw ko. Papa Dudut, hindi ako ganoon kakumbinsido sa mga katuwiran ni nanay pero tulad nga ng sinabi niya, dapat ay hindi ko na sila masyadong pinoproblema sa probinsya. Totoo rin naman dahil apektado ako sa mga nalaman kong balita tungkol sa kanila. Hindi ako makapag-focus sa pag-aaral at madalas akong balisa at kahit sa trabaho ay lutang ako. Kaya nga sinantabi ko na lamang ang mga alalahanin ko at nagtiwala sa nanay ko na hindi siya gagawa ng dahilan para masira ang pamilya namin. Nagpatuloy po ako sa pag-aaral habang nagtatrabaho. Hindi ko rin nakalimutan kumustahin ang pamilya ko sa probinsya, lalo na ang kapatid ko. At kahit na malayo kami sa isa't isa ay palagi ko pa rin siyang pinagsasabihan sa abot ng aking makakaya. Ayoko kasing mapariwara siya. Tuwing bakasyon ay umuwi ako sa amin sa Pangasinan ng ilang araw bago ako bumalik sa Maynila para ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Pamahal kasi ng pamahal ang pag-aaral ko habang tumatagal, kaya kailangan kong makapag-ipon ng pera. Hindi nagtagal ay nakapagtapos ako ng pag-aaral taong 2023. Nagtatrabaho pa rin ako noon at nakatira sa bahay ng tiyahin ko habang naghihintay na makasampas sa barko, Papa Dudut. Pasensya ka na, Prince, kasi hindi pa natutuloy yung sampa mo sa barko. Nagka-problema kasi yung kakilala ko kaya hindi ka pa may lakad sa agency nila. Okay lang po yun, tita. Wala naman po tayong magagawa kung yun po yung nangyari. Oo eh. Biglaan kasing pagkakasakit niya pero nangako naman siya na pag gumaling siya, aasikasuhin daw niya agad yung requirements mo. Yun pa lang po na gusto niya akong tulungan, tita. Malaking bagay na po yun para sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami. Sa ngayon maghintay na lang muna tayo at magdasal na wag masyadong tumagal yung proseso. Yun po yung ginagawa ko kahit na sobra akong pinipressure ni nanay. Bakit? Anong ginawa ng nanay mo? Tawag po siya ng tawag sa akin. Tanong ng tanong kung kailan daw po ako makakasampa. Gusto na raw po niya kasing ipagawa yung bahay namin. Tapos nung binalita ako na wala pa, na kailangan pa maghintay, kung ano-ano pong masasakit na salita yung sinabi sa akin. Aba talaga naman yung nanay mo, Prince! Gusto mo bang tawagan ko yan para pagsabihan? Sumusobra na akala mo kung sino. Wag na po, tita. Mag-aaway lang kayo ni nanay pag nagkataon. Hayaan nyo na. Awayin ko talaga yung nanay mo dahil mali na i-pressure ka niya at pagsalitaan ng masasakit. Pero
Naisip ko po na tama rin naman po yung mga sinabi niya. Bakit? Ano bang sinabi niya? Na mahina raw po ako dumiskarte kaya po ako napag-iiwanan. Ang layo na po ng usad ng mga kaklase ko eh. Nabanggit ko kasi na yung ibang mga kabatch ko nakasampa na ng barko. Sira ulo pala yung nanay mo eh. Halatang walang alam sa mundo. Kalmahan niyo lang po muna tita. Tsaka makikiusap po sana ako na wag naman po kayo magsalita ng ganyan tungkol kay nanay. Sorry pero nakakainis eh. Akala niya siguro napakadali ng kalakaran sa pagsampa ng barko. Bakit hindi niya muna alamin bago kanya pagsalitaan ng ganyan? Kapit ko na babae, naku! Baka desperado lang po talaga siya na mapagawa yung bahay namin. Nung nakaraan po kasi nagreklamo siya na grabe na raw po yung tulo ng bubungan. Hindi na kaya ng mga panapal na ginagamit ni tatay. Kailangan na raw po talagang palitan. Tsaka tita, alam niyo naman po 'di ba na pangarap ko po talaga na maipaayos yung bahay namin. Oo naman. Bata ka palang nakita ko na sa'yo na determinado kang umasenso sa buhay. Kaya nga hindi na ako nagdalawang isip na tulungan ka noon. Pero kalmahan mo lang. Huwag ka masyadong gigil kasi kadalasan pag nagmamadali ang isang tao, madalas dun pa nagkakamali. Tsaka ilang buwan pa lang naman ang nakakalipas simula nakagraduate ka. Kahit paano may kinikita ka naman doon sa trabaho mo. Naniniwala ako na ang oportunidad ay nandyan lang sa malapit. Hindi ka malalagpasan nun. Salamat po talaga tita. Gumaan po yung pakiramdam ko dahil sa mga sinabi niyo. Walang anuman. Basta maniwala ka lang sa mga sinabi ko kasi kahit paano dumaan din ako dyan. Talaga po? Oo. Mahilig kasi akong magmadali sa buhay. Sabi nga ng lola mo, masyado raw akong padalos-dalos mag-isip at magdesisyon. May ilan din kasi akong pagkakamali. Pero buti na lang marunong pa rin akong bumangon at magpatuloy sa buhay. Tapos, unti-unting binago ko yung disposisyon ko. Naghinay-hinay ako. Nakisabay sa agos pansamantala. Kumalma para makapag-isip-isip kung tama ba na gawin ko ang isang bagay o hindi. Masasabi ko naman na nung ginawa ko yun nagtagumpay ako sa buhay. May mga natupad akong pangarap. Aminado po ako na medyo nagmadali nga po ako tita. Pansin ko nga, sa sobrang pagmamadali mo nakakalimutan mo na mag-relax. Lagi kang abala sa trabaho. Lumalabas ka pa ba para maglibang-libang man lang? Gumala, ganon. Mas gusto ko na lang pong matulog kesa gumala. Gumala ka rin kasi pag nagbarko ka na, may mimiss mo yan. Wala ka bang pupuntahan kasama mga barkada mo? Baka meron, puntahan mo na para kahit paano hindi mo maisip yung paghihintay mo kung kailan ka makakasampa sa barko. Sa bagay, tama po kayo. Tsaka sakto rin po tita. Meron nga po akong pupuntahan pero pinag-iisipan ko pa. Talaga? Ano yun? Inimbitahan po ako ng kaibigan ko. Bale, dati ko po siyang kaklase. Birthday niya po ngayon, kaya magpapaparty daw po siya. Ano pang hinihintay mo? Pumunta ka na! Papadudot na lungkot talaga ako noong hindi natuloy ang pagsampa ko sa barko pero buti na lamang at dinamayan ako ng tiyahin ko. Malaki ang utang na loob ko sa kanya dahil siya na ang tumayong magulang ko habang nasa Maynila at nag-aaral pa lamang ako noon. At kahit nag-graduate na ako ay hindi pa rin siya napagod na tulungan ako. Kaya nga sinabi ko sa sarili ko na balang araw ay ibabalik ko ang mabubuti niyang ginawa sa akin. Habang naghihintay kung kailan ako makakasampa ay sinunod ko ang payo ng tiyahin ko na maglibang muna at pumunta sa naturang birthday party ng kaibigan at dati kong kaklase sa college. Sa naturang party na yon ay nakilala ko ang pinsan niyang babae na aminado akong nagustuhan ko kagad sa unang pagkikita pa lamang namin. Hindi nagtagal ay niligawan ko siya at makaraan ng 2 buwan ay sinagot na niya ako. Masaya ako dahil nagkaroon ako ng inspirasyon para magpatuloy at magsumikap sa buhay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mas matanda sa akin ang 3 taon ng girlfriend ko. Bali 27 years old na siya ng panahong yon at single mother. Isa rin siyang teacher kaya labis ang respeto ko sa kanya bukod sa mag-isa niyang tinataguyod ang 2 niyang anak. Kung tatanungin ninyo ako kung issue ba sa akin ang pagiging single mother niya ay hindi ang sagot ko.
Mahal ko ang girlfriend ko at umahanga ako sa kanya kaya naman pinagmamalaki ko siya. Pinakilala ko siya sa tiyahin ko na masayang masaya sa unang beses pa lamang ng pagkikita nila. Tapos kinuwento ko na rin siya at ang mga anak niya sa nanay ko na nasa probinsya na nagsasabing excited daw siyang makilala ang girlfriend ko ng personal. Kaya nga noong taon ding yon ng 2023 ay umuwi kami ng girlfriend ko sa Pangasinan kasama ang dalawa niyang anak upang maipakilala ko na siya sa pamilya ko doon. Kaya lang, biglang nag-iba ang ihip ng hangin para sa nanay ko matapos niyang malaman ang pinagdaanan ng girlfriend ko. Ay, nak, lika muna dito sa kusina. Mag-usap muna tayo. Tungkol saan po yung pag-uusapan natin, Nay? Dyan sa girlfriend mo. Ilang taon na nga ba uli siya? Sorry nag-uulyanin na yata ako. 27 na po siya. 3 taon pala tanda sa'yo. Tapos may 2 ng anak? Opo. Yun lang. Bakit, Nay? May problema po ba doon? Wala. Pero nagulat lang ako. Saan po kayo nagulat? Na meron na po siyang mga anak? Oo. Pero di po ba nabanggit ko naman na po sa inyo na single mom siya? Oo nga. Pero anong magagawa ko kung nagulat pa rin ako? Sa akala ko nagbibiro ka lang pero totoo pala. Bakit naman po ako magbibiro tungkol sa bagay na yun? Kaya nga pero... Bakit siya pa? Po? Sabi ko, bakit siya pa? Bakit yung ganyang babae pa yung ginawa mong girlfriend 2 na pala anak niya at sa magkaibang lalaki pa? Ano ba namang klaseng babae yan? Napakadisgrasyada! Nay, sandali. Maghinay-hinay naman kayo sa mga sinasabi niyo tungkol sa girlfriend ko. At bakit ko gagawin yon? Kanina pa nga ako nagtitimpi na sabihan siyang malandi. Hindi po siya malandi. Disente po siyang tao. Hindi niya pinababayaan yung mga anak niya. Sa katunayan, teacher nga siya eh. Teacher pala pero disgrasyada. Anong disgrasyada yung pinagsasabi niyo, Nay? Pwede ba tumigil na kayo? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Magkaiba yung pagsasabi ng totoo sa panghuhusga. Paanong hindi huhusgahan? Kahusga-husga naman. Saka di ka na nahiya. Sa dinami-dami ng babaeng liligawan mo, sa kanya pa talaga? Sana pumili ka man lang nung single, yung walang sabit na mga anak. Bata-bata mo pa naging instant tatay ka na sa mga anak ng babaeng yan. Hindi naman po issue sa akin yung mga anak ng girlfriend ko eh. Mahal ko po sila na parang mga anak ko. Hay, tigilan mo nga ako. Kakasabi ko pa lang ng bata-bata mo pa para magkaanak. Di na ako bata, Nay. 24 years old na ako. Bata pa rin yon. Saka magtatrabaho ka pa Hindi mo pa nga na-i-enjoy yung kikitain mo, meron ka ng susustentuhan? Wala akong susustentuhan, Nay. May sariling trabaho yung girlfriend ko. Di siya umaasa sa akin. Ngayon lang yan. Pero tingnan mo pag nakasampa ka na sa barko. Sigurado makikipag-agawan na yan sa amin sa kikitain mo. Yan lang ba ang tingin niyo sa akin, Nay? Sa totoo lang, Nay, yung nararamdaman ko, parang inaantay niyo lang na magpadala ako ng pera sa inyo eh. Parang lagi lang kayo nakaabang dun sa araw ng sahod ko. Responsibilidad mo naman talaga kami Saka nangako ka sa amin na kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral at nakasampa sa barko, uunahin mo yung pamilya natin. Yun naman ang ginagawa ko Di ko naman nakakalimutan yung responsibilidad ko na sinasabi niyo. Dapat lang. Basta, kahit na anong sabihin mo, ayoko dyan sa girlfriend mo. Hindi ko siya matatanggap dahil meron siyang mga anak sa labas. Wala akong pakialam kung teacher pa siya o basta nakakahiya siya. Magpabuntis ba naman sa 2 lalaki? Gusto mo bang pagchismisan tayo sa buong barangay natin dahil sa babaeng yan? Bigyan mo naman ng kahihiyan ng pamilya natin. Talaga, Nay? Gusto niyong pag-usapan yung kahihiyan? Sige. Sa pagkakaalam ko, wala akong ginagawa masama para mapahiya yung pamilya natin. Tsaka kumpara sa ating dalawa, kayo ang may pinakamaraming kahihiyan na ginawa. Sumusobra ka na talaga Kayo ang sumusobra. Nauna kayong kausapin ako ng ganyan hindi ko nagustuhan yung mga pinagsasabi niyo kaya sumagot ako. Tas ganyan yung mararamdaman nyo. Hindi naman ako magsasalita ng ganito kung tinikom nyo lang sana yung bibig nyo Akala nyo kasi kung sino kayong santo. Hindi naman din kayo perpekto.
Yan siguro natutunan mo dun sa paninirahan mo sa Maynila, no? Ang sagot-sagutin ako! Siguro kung may natutunan ako doon, Nay, yun yung hindi palagpasin yung pangit yung ugali. Ang tandaan nyo na hindi pa gumaganda yung asal nyo. Anong sabi mo? Sumusobra ka na talaga, ha? Papadudot na galit ako kay nanay matapos niyang tawagin na disgrasyada ang girlfriend ko. Hindi ko kasi yon inaasahan kaya nadismaya ako ng husto sa kanya. Alam ko na concern lamang siya sa akin pero hindi na ako bata para hindi malaman ang mga ginagawa ko. Bago kami pumasok sa relasyon ng girlfriend ko ay inamin na niya sa akin na nagkaroon siya ng anak sa magkaibang lalaki noong nag-aaral pa lamang siya. Tinanggap ko yon at hindi yon naging issue sa akin kasi mahal ko siya. Dahil sa nangyari ay lumayo ang loob ko kay nanay lalo na noong nakabalik na kami sa Maynila. Kahit natutol siya ay nag-live-in pa rin kami ng girlfriend ko. Hindi nagtagal ay nakasampa na ako sa barko sa tulong ng pamilya ng girlfriend ko. Papadudot masayang masaya ako noon dahil sa wakas ay unti-unti ko nang matutupad ang mga pangarap ko sa buhay. Habang nasa barko ay may mga pagkakataon na kapag nasa remote area kami ay wala talagang signal. Kaya nga lumilipas ang ilang araw na hindi ako nakakatawag sa mga mahal ko sa buhay na nasa Pilipinas. Pero tinitiis ko yon dahil determinado ako sa ginagawa ko. 6 na buwan ang nagdaan, nakatanggap ako ng tawag mula sa tiyahin ko na magiging dahilan upang gumuho ang aking mundo, Papadudot. Hello po, tita. Hello, Prince. Naku, buti na kontak na kita. Pasensya na po kayo, hirap kami sa signal nung mga nakaraang araw. May nadaanan po kasi kaming bagyo. Nakadaong kami ngayon, tita, kaya may signal dito. Kaya nga, buti na lang sinuwerte rin. Nung nakarang araw pa kasi kita gustong makausap. May ibabalita kasi ako. Tungkol saan po, tita? Ano? Si tita naman, sabihin nyo na, ano po ba yun? Tungkol sa nanay mo. Ano pong meron sa nanay ko? May nangyari po ba? Meron siyang kagagahan na ginawa pero kami-kami lang ang nakakaalam. Hindi to alam ng tatay mo kaya sana kumalma ka lang muna, ha? Tita, hindi ko po maipapangako nakakalma ako. Depende po yan sa sasabihin nyo. Pasensya ka na, problema agad ang pumungad sa'yo. Pero naisip ko kailangan mo kasi itong malaman. Kaya nga po sabihin nyo na, tita. Ano po bang ginawa ni nanay? Nahuli kasi siya ng lola mo na may kinakalantaring iba dun sa kubo nyo na pinaglalagyan ng panindan yung gulay. Namukhaan daw ng lola mo yung lalaki at hindi yun yung tatay nyo. Ha? Sino po yung lalaki, tita? Suki ng nanay mo, yung kumpare niya, Kuno. Sigurado po ba kayo dyan? Baka naman po na malikmata lang si lola. Hindi lang daw niya kasi isang beses na huli na may milagrong ginagawa doon pa mismo sa kubo sa kalaliman ng gabi. Mga 3 beses na raw. Syempre wala dyan yung tatay niyo, di ba? Kaya ayun, malayang nagagawa ng nanay niyo yung gusto niyang gawin. Hindi ko akalain na magagawa yan ni nanay. Hindi na siya nahiya. Pero hindi lang yun ang nangyari na dapat mong malaman kasi meron pa na sa tingin ko mas malaking problema eh. Ano po yung mas malaking problema na yan, tita? Buntis ang nanay mo. Buntis siya? At naniniwala kami ng lola mo na hindi sa tatay mo yung bata sa sinapupunan niya. Kasi pinaako ni ate sa tatay niyo yung bata. At sinabi niya na anak nila yon kahit hindi. Kaya nga ang alam ng tatay niyo nabuntis niya ang nanay niyo. Tita, hindi ako makapaniwala na magagawa ni nanay yun kay tatay. Na magagawa niya yun sa pamilya namin. Nakakahiya. Ako nga rin eh. Hindi ko lubos maisip paano niya nasikmura na magpagalaw sa iba may asawa siyang tao. Sorry kung ngayon ko lang sinabi sa'yo. Sumilsyempo pa kasi ako eh. Baka kasi pag uwi mo rito magulat ka na lang bigla na may kapatid ka na nang wala sa oras. Tapos nito lang din sinabi sa akin ni nanay yung totoo. Sinubukan daw niyang itago matapos siyang pakiusapan ni ate na huwag magsusumbong sa tatay niyo. Kinumpronta kasi siya ni nanay at pinaamin sa kasalanan niya. Kaya nagkaaminan sila.
Hindi lang daw talaga kinaya ng konsensya ng lola mo na pagtakpan ng nanay niyo. Kaya sinabi niya sa akin. Ako naman sinabi ko sa'yo. Hindi ko po alam kung ano sasabihin, tita. Gulat na gulat pa rin ako sa binalita niyo eh. Parang hindi pa siya napoproseso ng utak ko. Ang bilis kasi ng mga pangyayari. Pasensya ka na kung binigyan pa kita ng alalahanin dyan sa barko. Sana pala tinikom ko na lang yung bibig ko. Hindi, ayos lang po yun, tita. Mabuti nga po't naglakas kayo ng loob na sabihin sa akin eh. Mas maganda po talaga na nalaman ko na kung ano yung totoo. Para hindi ako mukhang tanga pag uwi ko dyan. Napapaniwalain nila ako na anak nila ni tatay yung dinadala niya. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ni ate. Kung bakit siya nagkaganon. Kung kailan siya tumanda tsaka siya gumawa ng mga bagay na ganyan. Buong akala namin ng lola niyo natuto na siya sa mga karanasan niya pero mukhang hindi pa rin pala. Papadudot pagkatapos ng pag-uusap naming yon ng tiyahin ko ay hindi ko na napigilang mapahagulhol dahil sa sama ng loob sa nanay ko. Paulit-ulit ko siyang tinatanong sa isipan ko kung bakit niya nagawa sa pamilya namin ang ganong klase ng bagay. Hindi na ba niya mahal si tatay? Hindi na ba niya kami mahal ng kapatid ko kasi kung mahal niya kami ay magpapakatino siya? Ang sakit-sakit na malayo ako sa mga mahal ko sa buhay pero kailangan kong magsakripisyo para mabigyan sila ng maayos at maginhawang buhay. Tapos ganong klaseng balita lamang ang malalaman ko. Sa katunayan ay parang nagkatroma na nga ako sa tuwing tatawag ang tiyahin o lola ko sa cellphone dahil ang nasa isipan ko ay baka may kung ano na namang pangit na balita ang sasabihin nila sa akin. At hindi nga ako nagkamali dahil 2 buwan ang nagdaan ay nalaman ko na lamang na nakunan si nanay at namatay ang baby sa kanyang sinapupunan. Ayon sa tiyahin ko ay naging sensitibo raw ang pagbubuntis niya at dinugo siya ng husto. Kaya nung araw na yon ay nawala rin sa kanya ang anak niya sa ibang lalaki. Alam ko na masakit yon para kay nanay pero noong nalaman kong labis na nagluluksa si tatay sa pagkawala ng anak na hindi naman sa kanya galing ay bigla na lamang akong kinain ng matinding konsensya. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung isusumbong ko sa tatay namin ang kataksilan ng aming nanay. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko at sana'y mapayuhan po ako ng mga kapuso natin kung dapat ko pa bang sabihin sa tatay ko ang nalalaman ko. Noong nakaraang umuwi kasi ako sa Pangasinan ay kitang-kita ko na nagluluksa pa rin ang tatay ko sa anak ni nanay sa ibang lalaki kahit na ilang buwan na ang nagdaan. Pagkatapos noon ay lalong lumalim ang galit ko sa nanay ko dahil sa kasalanan na ginawa niya sa amin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko and more power and God bless sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Prince.